DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Marami na akong kasalanan sa kanya. Puro pait at pagdurusa ang ipinaranas ko. Tapos na ang lahat ng yun. At isinusumpa ko. Babawi ako sa lahat ng kasalanan ko. Mapapalitan na ng tamis ang pait. Na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Kala mo yata natatakot ako sa'yo eh. Ano ka? Siraulo ka! Siraulo ka! Ay! Kailangan nyo! Huwag kayo mag-away dito sa harapan ng tindahan ko! Umalis kayo dito! Layas! Ano ba talagang gusto mong gawin mo sa buhay mo, ha, Jobert? Walang linggo na hindi ako pinapupunta sa barangay dahil lagi kang napapaaway. Hindi ko naman sinabing puntahan niyo ako ron ah. Aba, at ganyan ka pa sumagot pagkatapos ng ginawa mo kalokohan? Lagi ka na lang napapaaway kung hindi kita sa barangay pupuntahan sa police headquarters. Hindi ka na ba talaga magbabago pa? Gusto ko na po magpahinga. Kinakausap pa kita. Huwag mo ako tatalikuran. Kung meron pa kayong sasabihin, sabihin niyo na lahat para matapos na. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo, Jobert. Wala ka nang ibinigay sa akin kundi sakit ng ulo. Eh di inuman niyo ng gamot para hindi sumakit ang ulo niyo. Kung buhay lang ang tatay mo, baka kung ano na nagawa nun sa'yo dahil sa mga katarantaduhan mo. Bakit ba hindi mo tularan ng Kuya George mo? Matino, trabaho at bahay lang ang pinupuntahan. Kaya nga walang kwenta ang buhay ni Kuya eh. At buhay pa ng kuya mo ang walang kwenta? Yang buhay mo ang walang kakwenta-kwenta, Jobert. Dahil lagi kang nasasangkot sa gulo. Sa halip na mag-aral, huminto ka, nakipagbarkada. O ano na namang mangyayari sa buhay mo? Gamitin mo naman yung utak mo. Hindi yung puro yabang lang. Ngayon, sasabihin mo, mas paborito ako ni Inay. Totoo naman yung Kuya eh. Para sa kanya, ikaw ang mahusay. Magaling, mabait. Sinasabi yun ni Inay dahil wala kang inatupag kundi barkada. Ano bang tinuturo sa'yo niyan? Tinuturuan kang maging siraulo. Masaya akong kasama sila. Kapag may nangyari sa'yo, sa palagay mo ba makakasama mo rin sila? Hindi, Jobert. Kundi iiwan ka ng mga yan. Kaibigan mo lang sila sa sarap pero hindi sa hirap. Kuya, hindi sila ganun. Sa palagay mo, papayag silang madamay. Hindi, Jobert. Kaya mag-isip-isip ka naman. Tsaka, maawa ka naman kay Inay. Hirap na nga siya para itaguyod tayo. Pinabibigat mo pa ang buhay niya dahil sa gulong inaakyat mo sa bahay na ito! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang
May pangako ang bukas. Norina, baka hindi ka lapitan ng mga suki mo dahil sa itsura mo. Paano mabibili itong mga damit at tinda mo? Bakit ba? Hindi ko na alam kung ano gagawin ko sa kanya. Kung ano pa bang sasabihin ko para magbago at tumino siya. Si Jobert ba? Wala siyang ibinigay sa akin kundi problema. Hindi naman ako nagkulang ng payo sa kanya. Ganyan yata talaga ang mga kabataan ngayon. Sarili na lamang nila ang sinusunod. Hindi na marunong makinig. At kapag may nangyari, tayong magulang ang siyang kawawa. Yun nga mismo iniiwasan ko, Maring. Huwag nang humantong. Ito naman, minsan na nga lang tayo magkasamang lumabas. Tapos ganyan ka pa. Hindi ko kasi maiwasang hindi mag-isip ka rin. Hinayaan niyo kasi si Jobert. Kaya yan, nahihirapan na kayong disiplinahin. Talaga lang yatang iba ang ugali niya eh. Teka, ano na naman bang ginawa niya? Lagi na lang nakikipag-away. Ano? Wala na ang pakinabang sa bahay. Problema pa ang dala. Naawa na nga ako kay inay. Minsan nakikita ako sa gabi. Nasa isang tabi at umiiyak. George, ganun talaga ang mga nanay. Alam kong naghihirap ang kalooban niya. Dahil hindi gaya ng nakikita niya, kay Jobert ang gusto niya mangyari. Iniisip niyang bigo siya sa pagpapalaki sa kapatid ko. Dahil nga, maaga kaming nawalan ng tatay. Pero mali namang sisihin niya yung sarili niya. Alam ko ginagawa ng inay mo ang lahat. Talaga lang mahirap maintindihan yung takbo ng utak ng kapatid mo. Buti nga, iba ka sa kanya eh. Kundi matagal na ako nakipaghiwalay sa'yo. Hindi mangyayari yun. Dahil alam ko kung ano ang gusto ko sa buhay. Yun ay ang bumuo ng pamilya kasama ka. Ibababad ko na lang muna sa Pride detergent powder ang mga maruruming damit. Bukas ko na lang ito hukusutin. Nay, alis muna ako. O gabi na. Lalabas ka pa, Jobert? May lakad po kami ng mga kaibigan ko. Ay, kaibigan na naman. Wala na bang ibang importante sa'yo kundi sila? Hindi mo pwedeng dumito ka na lang? Mabubuang ako rito. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. At saka kapag umaalis ka, kung ano ang naiisip ko, hindi ko alam kung makakauwi ka pa. Kapag hindi ho ako nakauwi, alam niyo na kung saan ako pupuntahan. Sa presinto. Nakukuha mo pang sabihin yan? Alam mo ba, Jobert, yung ginagawa mo? Pakiramdam ko, dahan-dahan mo akong pinapatay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sabi sa akin nung tumawag, dito ko siya hintayin. Dito ko daw iabot sa kanya itong dala ko. Ang tagal naman. Kung alis naman ako, sayang din yung pera. Siguro naman kapag inabutan ko ng pera si inay, hindi na siya magagalit. Mapapahinga ang tenga ko sa sermon niya. Lilipat ako sa kabilang kanto. Mas maliwanag doon. Baka hindi ako napapansin dito. Ha? Pulis? Bakit may pulis? Delikado ako. Hoy! Huwag ka na tumakbo! Kung ayaw mong may masamang mangyari sa'yo! Naloko na. Wala na akong kawalaan nito. Hindi pa po kayo natutulog, inay? Ay, kapag ganitong hindi pa umuwi ang kapatid mo, hindi talaga ako makatulog. Mapupuyat na naman po kayo niyan. Makakasama po sa inyong pagpupuyat. Huwag mo akong alalahanin, anak. Inay, magpahinga na po kayo. Hindi ba sabi niyo nung nakaraang araw lang,
parang nahihilo kayo at nahihirapang huminga. Ay, dahil lang yun sa pagod. Yun ang sabi sa akin ng doktor. At pahinga lang daw ang kailangan ko. Kaya nga matulog na kayo. Ako na ang maghihintay kay Jobert. Oh, Oh, sandali po. May tumatawag. Sino kaya to? Gantong oras na ng gabi Hello? Opo. Ito nga po. Sige po, pupunta kami. anak, bakit? Sino ba yung tumawag? Galing po sa police station. Ano? Naroon daw si Jobert. Bakit umabot sa ganito? Bakit may drugs na nakuha sa'yo? 5 gramo lang yun, Nay. Eh kahit na ba drugs pa rin yun. Paano kung hindi ka na nila pinaabot dito sa presinto? Kung pinatay ka na nila? O ano? Naku anak naman, ano ba itong ginagawa mo sa buhay mo? Kung bakit kasi napakatigas ang ulo mo Hindi ka nakikinig. Wala ka na sinusunod sa mga sinasabi ko sa'yo. Pwede ho ba tama na? Huwag niyo na ako sermonan. Nahuli na nga ako Kung hindi sana naging matigas ang ulo mo, hindi yan mangyayari. Tulungan niyo na lang po ako. Ayokong makulong. Hindi. Wala kang tulong na makukuha sa akin. Inay? Gumawa ka ng labag sa batas. Dapat mong pagbayaran. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Marami na akong kasalanan sa kanya. Puro pait at pagdurusang ipinaranas ko. Tapos na ang lahat ng yun. At isinusumpa ko. Babawi ako sa lahat ng kasalanan ko. Mapapalitan na ng tamis ang pait. Ang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Oo, George. Hindi ko na pag-aaksayan pa ng panahon na asikasuhin ang kaso ng kapatid mo. Hayaan nyo na lang siya makulong. Lumabag siya sa batas. Kaya pagbayaran niya yon. Pero Nay, hindi naman... George, wag mo nang questionin ang desisyon ko. Mas gusto ko makita ang kapatid mo sa loob ng kulungan kesa nasa labas nga siya pero gumagawa ng kalokohan. At baka isang araw, matatagpuan na lamang natin siya sa bakanting lote na wala ng buhay. Maaari ka naman lumapit sa opisina ng PAW para sa kaso ng anak mo. Bakit pa? Abe, huwag mo sabihin pababayaan mo siya makulong. Oo, Torina, ano ka ba? desisyon ko yon, Maring. At may dahilan ako kung bakit gano'n ang ibig kong mangyari. Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Biktima lang siya. Siguro nga.
Pero hindi ako nagsawa ng pagpapaalala sa kanya. Araw at gabi wala akong ginawa kundi ang pagsabihan siya. Pero pasok sa kanang tenga, labas lang sa kaliwa. Nakakasawa na rin. Abay, paano kung gumawa na kung ano ang anak mo sa kulungan? Ayokong isipin yun. Papaano nga? Ay, baka magsisi ka. Mabuti ang iniisip ko kung bakit mas gusto kong nakakulong ang anak ko. Dahil naniniwala ako, may tutuwid nito ang pagkakamali ni Jobert. Wala ka na naman kay Burian. Wala akong halaga sa kanya. O bakit? Ano ba problema? Mang Julio, mas gusto niyang manatili na lang ako dito sa kulungan. Ang inay mo ba? Opo. Natapos ang pagdinig ng kaso ko, pero wala siyang ginawa. Hinayaan niya akong mahatulan. Talagang ayaw na niya akong tulungang makalaya. Jobert, hindi ibig sabihin nun, wala na siyang pagmamahal sa'yo. Alam niyang mahirap ang buhay sa kulungan. Pero wala siyang ginawang paraan. Hindi naman ganun kabigat ang kaso ko eh. Ilang gramo lang ang nakuha sa akin. Pero nagkamali ka pa rin. Bakit, Mang Julio? Kayo po ba masaya na narito sa Muntinlupa? Hindi. Walang narito na ikinatutuwa yun. Ganon din po ako. Pero bakit para bang masaya pa si inay na nakakulong ako? Anong klaseng ina ba siya? Para hayaang nagdurusa ang kanyang anak? Hindi niya ipinaramdam sa akin ang kanyang pagiging ina. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang gagawin yan doon, nag-umpisa eh! Sir! Anong ako? Siraulo ka pala eh! Ikaw ang lagi nagtitrip. Pinagtitripan mo nga ako eh. Ikaw yan! Ano? Gusto niyo pa ituloy? Sir! Yan si Mga Jobert! pareho kayo mga Bartolina. Ako ang may Bartolina niyo, sir! Ulol! Di talaga kayo titigil. Jobert! Madalas ka nasasangkot sa trouble, ha? Ano ba talagang gusto mo mangyari sa buhay mo? Gusto niyo bang tumino? O dito na sa loob matuluyan at mabura na kayo sa mundo? Bibisita ako ngayon kay Jobert. Baka gusto niyo pong sumama, Nay. May trabaho pa akong dapat tapusin. At saka, sayang kung walang tatao sa tindahan. Inay, ayaw niyo po bang makita man lang si Jobert? Ay, hindi naman siya pababayaan doon. Nay naman. Anak, may mga kailangan pa akong gawin. Sige na, ikaw na lang ang dumalaw sa kapatid mo. Hinayaan niyo na nga siyang makulong. Tapos ayaw niyo pa siyang dalawin. Alam ko ang ginagawa ko. Kaya wag mo na akong pakialaman. Kung gusto mong bisitahin ang kapatid mo, sige na, umalis ka na. Jobert! May bisita ka! Salamat. Okay. Oh, kuya. Salamat sa pagbisita mo. Heto nga pala. Dinalang kita ng Shield Bath Soap para may magamit kang sabong pampaligo. At sinamahan ko na rin ng Unique Toothpaste, ha? Saka may mga delata na rin. Malaking bagay to, kuya. May mga pasaka. Wala ito. Napapaaway ka? Ayoko lang na naargabyado ako dito, kuya. Pero sa halip na mapadali ang pananatili mo rito, parang gusto mo pang patagalin. At dito pa mismo sa loob, nasasangkot ka sa kalokohan.
Ipinapakita ko lang na hindi nila ako basta makakanti dito. Jobert, sana naman umiwas ka na sa gulo. Ayaw mo bang makalaya na mas maaga sa sentensya mo? Siyempre gusto. Yun naman pala eh. Eh di magpakatino ka. Si Inay, may plano ba siyang bisitahin ako? Masama pa rin ang loob niya sa'yo eh. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin niya natanggap ang sinapit mo. Kasalanan mo raw ang lahat. Hindi ka nakikinig sa kanya. Nakakulong na nga ako. Hindi pa ba niya ako mapapatawad? Jobert, anak. Miss na kita. At hindi madali para sa akin na nasa loob ka ng kulungan. Kaya nga ayokong dalawin ka. Hindi kaya ng dibdib ko na makita ka na nasa likod ng mga rehas. Parang sasabog ang dibdib ko. Pero pinipilit kong tanggapin na manatili ka sa kulungan kaysa patuloy mo sirain ang buhay mo. Ang makulong ka ang tanging alam kong paraan para iligtas ka sa lalo pang kapahamakan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Umasa ka na kasama ng kuya mo ang inay mo. Opo, Mang Julio. Kaya lang, wala siya. Masama pa rin daw ang loob niya sa akin. Galit sa akin si Inay. Masyado mo yata siyang binigyan dati ng sakit ng ulo eh. Pero pinagsisiyan ko na po yun. Lalo na nang makulong ako. Ngayon naman pala eh. Kaya lang, bakit siya ganun? Ayaw niya akong silipin man lang. Para bang gusto niya nang kalimutan na anak niya ako. Dahil problema lang ang binigay ko sa kanya. Hindi naman siguro ganun ang gustong gawin ng inay mo. Nakakasama pa rin po siya ng loob. Huwag ka na magdamdam sa kanya. Ang isipin mo, lahat ng ginagawa ng ina ay para sa kabutihan ng anak. Pati ang paninikis niya sa akin. Baka yun ang paraan niya. At magkaka-interes lang siyang bisitahin ka kung talagang nagbago ka na. George, hindi ka dapat magdamdam sa inay mo. Naawa kasi ako sa kapatid ko, Karen. Mahirap ang makulong. Pero ayaw man lang siyang puntahan ni inay. Para palakasin man lang sana ang loob. Eh sabi mo nga, galit siya kay Jobert, hindi ba? Oo. Pero iba ang sitwasyon ng bunso namin. Dahil nakakulong na siya. Ba't kailangang magalit pa rin siya? Nako, hindi ko yan kayang sagutin. Pero siguro kung itatanong mo yan sa inay mo, masasagot niya. Hindi na, Karen. Bakit naman? Dahil wala rin naman ako makukuhang matinong sagot. Rina, pipili ako ng sando na bibiling ko. Sige Maring, pumili ka. Ikaw na ang bahala. Oh, ito. Magkano ba ito? Ay, Dorina, bakit? Parang nauupos akong kandila. Ha? Nahihirapan ako, mami. Ay, naku, Diyos ko! Dorina! DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Marami na akong kasalanan sa kanya. Puro pait at pagdurusa ang ipinaranas ko. Tapos na ang lahat ng yun. At isinusumpa ko. Babawi ako sa lahat ng kasalanan ko. Mapapalitan na ng tamis. Nay. Nay. Wala kang ibinigay sa akin kundi problema. Lagi mo nalang pinasasama ang loob ko. Hindi ka marunong makinig. Pagod na ako magpaalala sa'yo. Pero baliwala lamang sa'yo. Alam mo ba yon? Hirap na ako dahil sa'yo, Jobert. Hindi ko na alam kung paano kita patitinuin. Sana nga hindi ka na lamang isinilang para hindi ko na nararanasan ng ganito. Dahil ikaw ang magpapadali sa buhay ko. Ikaw ang papatay sa akin! Jobert, umuungol ka. Nanaginip po ako, Mang Julio. Si Inay. Napanaginipan ko siya. Lagi mo siguro siyang iniisip eh. Dahil ba masama ang loob mo sa kanya? Hindi ko po maiwasang magdamdam, Mang Julio. Huwag kang magdamdam sa kanya. Dahil ang gusto lang ng inay mo ay para sa ikabubuti mo. Alam ko yun. Kung pinili man niyang makulong ka, dahil iniisip niyang yun ang makabubuti sa'yo, ayaw kanyang makitang tuluyang mapahamak. Kaya huwag mong sayangin ang gusto niyang mangyari. Kung gusto mong matuwa ang inay mo, gusto mong makabawi sa lahat ng sama ng loob na naibigay mo sa kanya, tulungan mo ang sarili mo. Ayusin mo ang buhay mo para sa inay mo. Narito ako, Jobert. Tutulungan kita. Gaya ng ginagawa ko sa buhay ko. Nagsisikap akong itama ang pagkakamali ko. Gusto kong magbago para sa pamilya kong naghihintay sa paglabas ko. George! Nalaman ko na isinugod dito sa ospital ang inay mo. Oo, Karen. Buti na nga lang, kasama niya si Aling Maring nang atakihin siya. Uy, kumusta na siya? Hindi okay ang sitwasyon niya. Ano? Matagal na palang may tinatagong sakit si inay. Hindi lang niya sinasabi. Bukod sa sakit niya sa puso, may iba pa pala siyang sakit. Anong sabi sa'yo ng doktor? Ayun, pinaghahanda ako ng pera para sa operasyon niya. Handa akong tumulong. Ano ka ba? Ako nang bahala doon. George, lakasan mo sana yung loob mo. At huwag mong kalilimutan na narito lang ako palagi. Salamat, Karen. May awa ang Diyos. Si inay na lang ang natitira sa amin eh. Ayoko may masamang mangyari sa kanya. Kahit ano gagawin ko, para lang madugtungan ang buhay ni inay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. George, anak, Nay, gusto ko nang umuwi. hindi pa po pwede, Nay. Sa bahay na lang ako.
Hindi pa po kayo magaling. Huwag mo nang isipin ang paggalit ko. Kung talagang malapit ng oras ko, tanggap ko yun. Handa na akong mawala. Inay naman, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Gagaling pa po kayo. Ayoko nang mahirapan ka pa. Alam kong malaking halaga ang kailangan. Huwag mo nang problemahin yun. Sabi ko nga, handa na ako. Ang pakiusap ko lang sa'yo. Ikaw nang bahala sa kapatid mo. Huwag mo siya mababayaan. At pakisabi sa kanya, mahal ko siya. Nay! 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 May kailangan ka ba, Jobert? Mang Julio, tama po kayo. Ha? Kailangan ayusin ko na ang buhay ko. Natutuwa akong marinig yan sa'yo. Dahil yun ang gusto ng inay mo. Bata ka pa. At kung makalalaya ka, may magandang buhay pang naghihintay sa'yo sa labas. Kaya nga po, gusto kong ipagpatuloy dito sa loob ng kulungan ng pag-aaral. Tama yan. May mga kakilala ako rito na nakapagtapos ng kolehiyo. Kaya paglabas nila, may magandang kapalaran na naghihintay sa kanila. Akala ko, kinalimutan mo na rin ako, kuya. Pasensya ka na, Jobert. Kung medyo natagalan bago ako makadalaw. Okay lang yan, kuya. Alam ko namang abala ka rin eh. Siya nga pala, kuya. May maganda akong balita sa'yo. Huh? Nagpapatuloy ako sa pag-aaral. Tatapusin ko ang pag-aaral ko ng high school. Desidido na rin akong makapagtapos dito ng kolehiyo. Talaga? Oo, kuya. Yun kasi ang gusto ni inay eh. Ang makapagtapos ako. Siguro naman, hindi na siya magagalit sa akin. Hindi na niya ako ikakahiya. Kamusta na pala siya? Namimiss ba ako ni inay? Oo naman. Pero ayaw pa rin niyang dalawin ka rito. Ayos lang yun, kuya. Siya nga pala. Salamat dito sa groceries na dala mo, ha. Lalo na dito sa Shield Bath Soap. Kuya, may papakiusap lang sana ako. Pwede bang wag mo munang sabihin kay inay yung binalita ko sa'yo? Gusto kong sorpresahin siya eh. Magpapakatino na ako, kuya. Aayusin ko ang buhay ko para kay inay. Para ipagmalaki naman niya ako. Oo, tama yun, tama. Kuya, bakit? Hindi ka ba masaya sa sinabi ko? Sa mga plano ko? Masaya. Masayang masaya. Tama ang ginagawa mo. Dahil yun ang matagal nang gusto niyang mangyari sa'yo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Bukas na ang libing ng inay mo. O, anong nangyari sa pagdalaw mo kay Jobert? Pinayagan ba siya para masilip ang inay mo? Hindi ko na ipinalam sa kanya, Aling Maring. Ay, bakit? Ayaw mo bang makita man lang ni Jobert ang nanay niyo? Bago man lamang siya ilibing? Hindi makakatulong kay Jobert kung malalaman niya ang nangyari kay Inay. George, huwag mo naman sanang pagkaitan si Jobert. Karapatan niya makita sa huling sandali ang inay niyo. Alam ko po. Pero mas mabuti kung hindi niya malalaman na wala na si Inay. Halika na, George. Umuwi na tayo. Kanina pa nakaalis yung mga nakipagliping sa inay mo. Para kasi ako nakokonsensya, Karen. Aha? Bakit? Tinago ko kay Jobert ang tungkol sa sinapit ni Inay. May dahilan kung bakit mo ginawa yun. Hindi ko alam kung anong magiging damdamin ni Jobert kapag nalaman niya ang lahat ng nangyari. Siguro naman may intindihan ka niya. Saan na? Tara na. Tumidilim na rin yung langit. Baka abutan tayo ng malakas na ulan dito sa sementeryo. George, kung nasaan man ngayon ang inay mo, alam ko, hindi siya nagdaramdam sa naging desisyon mo. Dahil yung ginawa mo ay kung anong gusto niyang mangyari sa kapatid mo. Dahil kung malalaman niya yung sinapit ng inay mo, posibleng masira lahat ng naumpisahan niya. Oh, hindi ka pa natutulog, Jobert. Kailangan ko pong tapusin itong binabasa ko. Talagang pinagsisikapan mong makapagtapos, ha? Kailangan ko po, Mang Julio. Dahil sa ipinakikita mo, nagiging mabuting halimbawa ka sa ibang preso. Maging sila'y nagkaka-interes na rin magpatuloy sa pag-aaral. Kung gagawin po nila yon, tama po ang kanilang magiging desisyon. Ngayon pa lang, nakikita kong labis na matutuwa ang inay mo kapag nalaman niya itong ginagawa mo. Akala ko, kasama mo na si inay sa pagdalaw mo. Pasensya na, Jobert. Ayaw ni Inay. Masama pa rin ba ang loob niya? Hindi naman. Pero ayaw pa rin niyang makita ka. Okay lang. Naiintindihan ko siya. Siguro kung malalaman niya na nagpapakatino na ako rito, baka sakaling bumisita na siya. Gusto mo bang sabihin ko na? Hindi, kuya. Sabi ko nga sa'yo, gusto kong sorpresahin si inay. Ikaw ang bahala. Marami na akong kasalanan sa kanya. Puro pait at pagdurusa ang ipinaranas ko. Tapos na ang lahat ng iyon. At isinusumpa ko, babawi ako sa lahat ng kasalanan ko. Mapapalitan na ng tamis ang pait. Oo, Kuya George. Para hindi na niya ako ikahiya pa, kundi kanya namang ipagmalaki. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Marami na akong kasalanan sa kanya. Puro pait at pagdurusa ang ipinaranas ko. Tapos na ang lahat ng yun. At isinusumpa ko. Babawi ako sa lahat ng kasalanan ko. Mapapalitan na ng tamis. Na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Hindi natuloy ang labas natin kahapon. Yun lang din kasi ang oras ko para bisitahin si Jobert. Wala kang dapat ipaliwanag sa akin, George. Naiintindihan kita. Salamat, Karen. Kumusta na siya? Okay na okay si Jobert. At nakikita ko sa kanya ang malaking pagbabago. Nabanggit mo nga sa akin nung nakaraan. Nag-aaral na ulit siya? Oo. At talagang pinagbubuti niya. Mainam naman kung ganun. Gusto niyang matupad ang pangarap ni inay para sa kanya ang makapagtapos siya. Ibig mo bang sabihin, kaya ginagawa yun ni Jobert, dahil sa inay mo? Oo, Karen. Ang gusto niya, masurpresa si inay at ipagmalaki siya. Pero, paano yun? Hindi ko rin alam Inaayos niya yung buhay niya. Gusto niyang maging masaya yung inay niyo. Kaya lang, wala na yung taong gusto niyang mapasaya. Hindi na siya may pagmamalaki. Kaya nga minsan, hindi ko rin alam kung paano pa ako magkukunwari kay Jobert. Wala ka ba talagang planong sabihin sa kanya ang totoo? Sa ngayon, wala. Kailan mo sasabihin? Kapag nasa ayos na ang lahat. Kaya sa ngayon, paninindigan ko na muna ang pagkukunwaring ginagawa ko. At pag... Hawak mo yung module na ginagamit ko sa pag-aaral. Trip ko lang ibasura. Ibalik mo yan sa akin. Hindi kunin mo. Ano ba gusto mo mangyari? Nagsasayang ka lang kasi ng panahon mo At kahit anong gawin mo, hindi na magbabago buhay mo, tol. Huwag mo na ako idamay kung yung buhay mo, wala ka ng planong ayusin. Ako meron! Ano ba ang problema? Wala na naman magawa itong lokong to Akin na ang gamit ni Jobert. Ayan. Pwede ba? Huwag mo na siyang isali sa kalokohan mo. Layuan mo siya. Baka samain ka sa akin. Salamat po, Mang Julio. Sabi ko sa'yo, akong bahala sa'yo. Buti, hindi mo siya pinatulan. Kahit nakakapikon siya, pinipigilan ko ang sarili ko. Dahil ayokong magkaroon uli ng bad records, gaya ng ipinangako ko. Aayusin ko ang buhay ko. Tama yun. Ikaw na ang umiiwas. Gusto kong makalabas dito, Mang Julio. Ibig kong makasama uli si inay. At kapag nagkaharap kami, ipinapangako ko sa kanya, gagawin ko ang lahat para makabawi ako. Makikita niya ang bagong ako. At iyon ang makapagpapasaya sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aling Maring, saan pong punta nyo? Pupunta ako ng tindahan para bumili ng fried bareta. Mahusay kasi ang sabong yun
Tambak na kasi ang labahin ko. Kailangan ko na maglaba. Hinahanap niyo raw po Ay, ako. oo, George. Bakit po, Aling Maring? Kahapon kasi may nagpunta ritong kartero. May sulat galing sa Muntinlupa. Ako na tumanggap. Sabi ko, iaabot ko na lamang sa'yo. Ito nga dala ko nga para idaan sa'yo. Ayan, nakapangalan pa nga sa nanay mo. Galing kay Jobert? Sinulatan niya nanay mo? Wala pa rin ba siyang alam? Wala pa ho. Ilang taon na rin ang nakakalipas. Inililihim mo pa rin sa kanya? Kailangan po kasi. Pinaasa mo ang kapatid mo? Alam ko po. Pero yung malaman niya na nariyan pa si inay at makikita niya kapag nakalabas siya, alam ko yun ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Parang mali yata, George. Siguro nga po. Mali sa palagay ninyo pero yun lang po ang alam kong paraan para matiyak na magiging maayos si Jobert sa loob ng kulungan. Inay, narito po ako sa harap ng puntod nyo. Dala ko po ang sulat ni Jobert para sa inyo. Inay, alam ko pong mali na ilihim ko kay Jobert nung wala na kayo. Pero kailangan kong gawin yun. Kaya sana po, Inay, maunawaan nyo ako. Dahil pareho lang naman ang gusto natin para sa kanya. Jobert, congratulations. Bakit po, Mang Julio? Nakakwentuhan ko kanina si Warden at puring-puri ka niya. Isa ka raw sa mga estudyante na madalas makakuha ng matataas na grado. Bunga po yun ang ginagawa kong pagsisikap. Dahil sa mga ginagawa mo, binibigyan mo ng linaw ang mga pangarap ng inay mo sa'yo na akala niya hindi na matutupad. Lahat ng ginagawa ko para po sa kanya. Tama yun. Pero ang isipin mo, sa lahat ng ginagawa mo, hindi ang inay mo ang siyang makikinabang, kundi ikaw rin mismo. Dahil kapalaran mo ang pinaghahandaan mo. Kung sa bagay, tama po kayo. Pero yung promise ko kay inay, yun yung nagiging inspirasyon ko para makita ko naman siyang masaya. Malapit na mangyari yun. Malapit na malapit na. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mukhang madalang ka nang makabisita sa kapatid mo Oo nga. Baka nagtatampo na siya sa akin. Gusto mo ba samahan kita? Hindi na. Maabala ka lang. Saka alam kong naiintindihan niya ako. Dahil sa trabaho ko. Salamat nga pala, Karen. Dahil hindi ka nagsasawang intindihin ako. Dahil mahal kita, George. Kaya okay lang kung hindi mo pa talaga kayang magpakasal tayo. Pero huwag kang mag-alala. Darating din tayo dun. Alam ko naman, ang importante sa akin hindi nagbabago yung pagmamahal mo. At nakatitiyak ako na nag-iisa lang ako dyan sa puso mo. Oo naman. Dahil hindi na ako makakahanap pa ng babaeng katulad mo.
Talaga bang wala kang planong sabihin sa pamilya mo ang pagtatapos mo? Gagraduate ka na ng college. Mang Julio, sabi ko nga sa inyo, gusto kong surpresahin sila. Hindi ba alam naman ng Kuya George mo na nag-aaral ka? Opo, pero gusto ko ring surpresahin siya na tapos na ako sa pag-aaral. Ikaw nang bahala. Kapag nag-iisa ako, naiisip ko ang lahat ng nangyayari. Pati yung ginawa ni inay. Kaya naiintindihan mo na kung bakit pinili niyang manatili ka sa kulungan. Opo, Mang Julio. Lahat ng yun ay para sa ikabubuti ko. Ganong kanya kamahal. Hindi rin ako makapaniwala na dito pa sa loob ng kulungan. Dito ko matatapos ang aking pag-aaral. Alam kong dahil din po sa tulong niyo yun, Mang Julio. Tinulungan niyo akong maunawaan ko ang maraming bagay at ilagay sa tuwid ng buhay ko. Siya nga pala, may nasabi ba sa'yo si Warden? Mukhang may magandang regalo ka rin matatanggap pagkatapos ng graduation nyo. Siya na lang ang magsasabi sa'yo. Sandali lang. Kuya? Jobert, anong ginagawa mo rito? Kuya, umuwi na ako. Ha? Hindi ka ba natutuwa na narito na ako? Teka, ano bang nangyari? Kuya naman, para bang hindi ka makapaniwala. Malaya na ako. Hindi lang yun, kundi tapos na rin ako ng pag-aaral ko ng college. Sa kursong entrepreneurship. Talaga? Sinadya akong huwag ipaalam sa inyo na nakagraduate na ako. Kuya, handang-handa na akong humarap kay inay at ihandog ang bunga ng naging pagsisikap at pagtitiis ko sa kulungan. Alam kong matutuwa siya. Kaya hindi na pait ang makikita ko sa mukha niya, kundi isa ng matamis na ngiti. Kuya, nasan si inay? Gusto ko siyang makita. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Marami na akong kasalanan sa kanya. Puro pait at pagdurusa ang ipinaranas ko. Tapos na ang lahat ng yun. At isinusumpa ko. Babawi ako sa lahat ng kasalanan ko. Mapapalitan na ng tamis ang pait. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas.
Bakit wala siya? Meron ba siyang pinuntahan? Kuya, ba't nakatitig ka lang sa akin? Nasaan si Inay? Gusto ko siyang makita. Alam ko magiging masaya siya sa dala kong magandang balita. Jobert, Kuya, bakit? May nangyari ba sa kanya? wala na si Inay. Ano? Anong sinabi mo? Iniwan na niya tayo. Ano bang biro yan, kuya? Nasaan si Inay? Gusto ko siyang makausap. Gusto kong makita niya kung ano na ako ngayon. Kung anong naabot ko. Kahit nung naroon ako sa kulungan. Kuya? Nasaan si Inay? Wala na siya! Patay na si Inay! Namatay siya sa sakit. Inilihim niya sa atin ang karamdaman niya. Kailan pa? Kailan pa siya namatay? Halos 6 na taon na ang nakalilipas. Ganun na katagal? Ganun na katagal patay si Inay? Oo. Bakit hindi mo sinabi sa akin, kuya? Bakit inilihim mo sa akin? Dahil ayokong masira ang mga planong inumpisahan mo sa kulungan. At maapektuhan ang ginagawa mong pagbabagong buhay. Dahil doon, inilihim mo sa akin? Gumawa ka na kung anong dahilan para lang palabasin na okay si Inay? Na kaya ayaw niyang dalawin ako sa kulungan dahil galit siya. At tinitikis niya ako. Pero ang totoo, wala na pala siya. Sorry, Jobert. Patawarin mo sana ako. Yun lang ang sasabihin mo. Napatawarin kita. Ginawa ko lang yun dahil para din sa'yo. Para sa akin? Hindi, kuya. Nagtiis akong hindi makita si Inay. At naging kontento sa mga kwento mo kapag dumadalaw ka sa kulungan. Pero kasi nungulingan lang palang lahat ng yun. Jobert, hindi naman... Alam mo ba kung anong ipinag-hate mo sa akin, kuya? Iyon ay ang makita at makasama man lang si Inay sa mga huling araw niya. Sana man lang kahit patay na siya. Naibulong ko sa kanya ang paghingi ko ng tawad. Kung gaano ko nagpapasalamat sa lahat ng ginawa niya sa akin. Kung paano ko pinagsisisihan lahat ng sakit ng kalooban na ibinigay ko sa kanya. Naibulong ko rin sana sa kanya. Mahal ko siya. Kaya ang lahat ginagawa ko, sinikap kong magbago. Pilit na inabot ang pangarap niya para sa akin. Para sa pagkikita namin muli. Hindi nasasama ang loob niya. Kundi mapapangiti ko na siya. Kasabay ang kanyang yakap. Pero wala na siya! At ipinagdamot mo sa akin yun na makita ang labi niya! Napakasakit na, kuya! Hindi mo naiintindihan ang rason ko. Ang sakit-sakit! Paano ko maiintindihan, kuya? Inalisan mo ko ng karapatan na makapagpaalam man lang sa kanya. At yun ang labis na nagpapahirap na kalooban ko! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Heto na tayo, Gilbert. Ayan ang punto ng inay mo. Salamat po, Aling Maring. Ay, hala. Maiwan na kita rito. Opo.
Inay, narito na po ako. Andito na sa harap niyo ang anak niyo. Ang bagong Jobert na alam kong inaasam niyo. Inay, tinupad ko po ang pangarap ng makapagtapos ako. Dala ko po ang diploma ko. Nagbago na rin po ako, Inay. Gaya ng gusto niyo. Handa na po akong bigyan kayo ng magandang buhay. Ang makabawi sa lahat na naging kasalanan at pagkukulang ko sa inyo. Pero wala na po kayo. Hindi nyo na makikita lahat ng pinaghirapan ko. Lahat ng pinagsikapan ko. Hindi nyo na rin magagawang ipagmalaki ako. At makita ang matamis ng ngiti sa labi nyo. Akala ko, nagtagumpay na ako dahil nagawa kong baguhin ang buhay ko. Pero hindi pala. Kundi bigo pa rin ako dahil kayo. Narason ng lahat ng pagtitiis ko ay wala na. Nay, sana andito pa kayo. Para nakita niyo lahat ng ginawa ko. Galit sa'yo si Jobert? Oo, Karen. Nasaan siya? Siguro, nagpunta sa puntod ni Inay. O paano ngayon yan? Hindi niya ako kayang maunawaan. Nangingibabaw pa sa kapatid mo yung sama ng loob. Kaya talagang hindi ka niya maiintindihan. Wala akong masamang intensyon. Kung naglihiman ako sa kanya. George, pasasaan pa't magiging maayos din ang lahat. Sana nga. Lalo... Jobert, anong ginagawa mo rito? Mang Julio, wala na po palang saysay. Ang alin? Lahat po ng pinaghirapan ko. Ha? Lahat ng pinagtiisan ko. Wala na pala si Inay. At matagal na yung inilihim sa akin ni Kuya George. Kaya masama ang loob mo sa kuya mo. Alam na alam niyang para kay Inay kaya nagsisikap akong magbago. Para sa paglaya ko, magiging masaya siya. Pero, matagal na pala akong iniwan. Jobert, siguro kaya nagawa ng kuya mo na ilihim sa iyo yun. Dahil yun ang nararapat ng mga panahong yun. At siyang makabubuti. Dahil hindi yun gagawin ng kuya mo kung makasasama sa iyo. Kundi ang iniisip niya ay para din sa ikabubuti mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Akala ko, hindi ka na uwi. Bahay ko pa rin to. Jobert, alam kong masamang-masama ang loob mo sa akin. Pero sana, kapag napanood mo ang video, mapatawad mo ako. Kung kasalanan man para sa'yo ang paglilihim na ginawa ko. Video? Anong video? Isang video na ginawa ko. Noong nasa ospital pa siya. Bago pa siya mawala. Nasa cellphone ko. At gusto kong mapanood mo. Hindi na, kuya. Jobert, ginawa namin yun ni Inay. Para mapanood mo.
Ano kaya itong video na to? Gilbert, anak, malaki ang hinanakit mo sa akin. Dahil hinayaan kitang makulong kesa tulungang makalaya. Anak, masakit din sa akin yun. Naghihirap ang kalooban na nakakulong ka. At kaya hindi kita dinadalaw. Dahil ayoko makita kang nakakulong at naghihirap. Parang dinudurog ang puso ko. At alam kong yun lang ang paraan para mailayo ka sa kapahamakan dahil ayokong tuluyang masira ang buhay mo. Sa loob ng kulungan, maaari kang magbago. Yun ang gusto ko. Kaya sana maunawaan mo ang ginawa ko. Dahil ang totoo, mahal na mahal kita, anak. At magkaroon ka ng magandang buhay. Kung ano man ang ginawa ng kuya mo, huwag mo sanang ikakagalit yun. Dahil gaya ko, ang hangad niya ay para sa kapakanan mo. Huwag sanang sasama ang loob mo sa kanya. Alam ko na darating ang araw na magbabago ka rin. Lagi kong dasal yun. Hindi ka masamang anak. Naligaw ka lamang ng landas. Jobert, anak. Mahal na mahal ka ni nanay. Inay, mahal na mahal ko rin po kayo. Abay, nakita ko kaninang umalis bago ka dumating. Saan kaya siya nagpunta? Baka naroon uli sa puntod ng inay mo. Teka, hindi ba birthday ngayon ng nanay mo? Opo, Aling Maring. Kaya hinahanap ko si Jobert para sabay kaming magpunta ron. Baka naroon na siya. Jobert, nauna ka na pala dito sa puntod ni Inay. Naalala mo rin na birthday niya. Kahit tung pasaway pa ako at abala sa barkada, hindi ko nakakalimutan ang birthday ni Inay. Umuwi ako para dalan siya ng paborito niyang pagkain. Kung nasan man siya ngayon, alam kong masayang masaya siya, Jobert. Dahil hindi mo siya binigo. Lahat ng mabuting nangyari sa buhay ko ngayon, para yun kay Inay. Alam ko. Kuya, napanood ko na yung video. Alam pala ni Inay. Oo, Jobert. Hindi ko sinunod ang pakiusap mo noon na ilihim sa kanya ang pag-aaral mo. Gusto ko kasi maging masaya siya bago siya mawala. At nakita ko ang ngiti niya nang sabihin ko ang tungkol doon. Yung paglilihim ko sa'yo, siya rin ang mag-suggest nun. Para hindi makasira sa mga ginagawa mo, sana simulan mo. Naiintindihan ko na yun, kuya. Kaya kahit mahirap sa kalooban ko, na hindi makita sa huling sandali niya si Inay, nakabuti yun sa akin. Dahil kung nalaman ko agad na wala na siya, baka hindi ko na ipinagpatuloy ang pagbabago at hindi ko na tinapos ang pag-aaral ko. Kaya sana patawarin mo ako. Lahat ng ginawa ko para yun sa'yo, Jobert. Oo, kuya. Ngayon ko lubos naintindihan na inanda niyo lang ako. Dahil pagtapos ng lahat ng paghihirap ko, kahit wala na si Inay, may naghihintay sa akin na isang magandang pangako ng bukas.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.